Habang himbing pa ang buong kabayan sa pagtulog, diretso trabaho na agad si Aling. Angelina Gulde, 54 years old na ako. May dalawang anak ako, si George at si Gerard. Since 15 years old ako. Namamasukan ako sa parents pa nung amo. Pero galing ako sa Manila. Nag-alaga ako ng isang handicap na brother nila kayo sa isang club. Runaway ako. Naglayas ako sa nakatira ako sa isang pinsan ko. Tapos, nung time na yun, naghahanap sila ng katulong na mag-aalaga sa father nila. Parkinson disease, yung sakit ng father nila. So, ako yung nakuha. Nag-aalaga. Tapos, nung namatay yung tatay nila, napunta ako dito sa mga mahirap nung una, pero sanay yan eh. Ilang taon na ako, sanay lang. Tapos nung abutan ng ilang taon, parang nagsawa na ako na mag-OFW. Nag-apply ako ng OFW, paalam naman ako. Pinagbigyan naman ako, 3 years ako nag-OFW. Hindi naman kasi ako kagaya ng ibang, di ba ako naman swerte pa rin kasi hindi ako nabiktima ng mga illegal o ano. Okay naman, kapalit noon, alagaan nila yung isang anak ko na nasa probinsya. Gigising ako 4 o'clock. 4 o'clock in the morning. Pagbaba ko niyan, luto. Kasi ilan yung pinagbabaon ko? 3. Yan. Pagkaalis ng amo ko, andyan na yung magbaba ka na ng basket, magligpit ka na sa taas. Isa lang ako sa laki ng bahay nito. Diba kasi ayaw nila kumuha ng kasama ko. Mapilis ka sa pagmilihan tayo. Minsan, ubo-ubo, gano'n. Pero matindi ay gumagalaw pa rin kasi nag-iisa ka lang. Wala kang choice. Kumbaga hindi ka pwede pahinga-pahinga. Kasi pag mag-di-off ka sa ngayon, magastos. So yung pamasahe mo, itabi mo na lang. Mamasahe ka, pagdating mo doon, wala din. At pag umaalis naman ako yung yung mga special occasion ng mga kamag-anak. Pag pagod sa opisina yan, iba din ang mood. Kasi pero reklamo. Ayaw mo nang patulan. Dahil kung pagod sila, pagod ka din lahat. Pagod din naman ako. So wala na lang imitan. Hanggang sigawan na lang kami. Hanggang na lang kami paliwanagan. Hanggang ako hindi makinig. Hindi pasensya. Madalas. Pero tinitiis kasi siyempre may anak ako nag-aaral. Palayas pa lang. Dahil kung wala siguro akong anak na kasama, baka umalis na rin ito. Gusto ko lang niya matapos yung anak ko pag-aaral. Kasi kung iuwi ko naman sa probinsya yan, parang hindi naman makatarungan sa bata yun. Wala na sa ganitong gamay ko na ito. Saan naman ako pupunta? Matanda na ako para doon. Siguro pag umalis ako dito, yun na yung time na magre-retire na ako, uwi na ako ng probinsya, di ba? Yung magtatanim, kung ano yung nakalakihan kong trabaho. Ako doon, pakikisama na lang. Pakikisama kasi, kahit paano natulungan naman ako. Covered naman ako ng business at saka pwede. Mayroon naman ako. Anong nanay nila, intindihin mo na lang kasi walang ibang iintindihin ko, hindi ikaw lang. Di ba kasi sa haba pa ng samahan namin. Kumbaga, kung talaga ako na lang siguro yung pwedeng magtiis dyan kung aalis na ako. Yung anak ay talagang depende. May araw na masaya, may araw na pag matindi talaga yung sagutan. Pero kung iisipin mo na lang siya, anak mo isipin mo. Kasi pag pinatulan mo rin yung ugali niya, yung sinasabi niya, wala na, malulupa ka na. Ang nakakaintindi sa lahat, yung anak. Yung anak ang nakakaintindi. Kaya yung alaga ko, mamalapit ko talaga yan. Pero yung nanay niya, minsan sabi ko na lang, nanay niya, sabi ko, pagtiisan mo kasi wala kang magawa dyan na nag-iisan ka. Ang masakit lang sa akin, sasabihan pa ako na yung kinukonsinti ko yung anak niya. Sinulusulan ko anak niya. Sabi ko, hindi ko gawain. Sabi
ko, pag hindi ko mapasunod yan, hindi ko pwedeng kurutin yan, hindi ko pwedeng paluin para lang sumunod sa utos. Pati yung gusto ng anak ko kung saan papasok, kung saan ang hawak niya. Wala akong magawa kasi sila nagpapaaral. Kung hindi naman dahil sa kanila, hindi naman sila makapag-aral sa ganitong school. Matatapos at matatapos din, sabi ko. Sa tagal ko, minsan maramdaman mong pinagdududahan ka. Hindi ko gawain yung gano'n. May anak ako na ang pangarap ko makapagtapos ng aral. Dahil yun lang ang pwede kong maibigay sa anak ko. At yan ay pinagmamalaki ko na kung makatapos ang mga anak ko dahil sa trabaho ito. Hindi ko kinakahi yun. Hindi ko kinakahi. Nagtatrabaho ako ng marangal eh. Kahit ganito eh. Hindi mo rin maano kasi ngayon ang mga kasambahay kasing pumapasok. Puwira na lang sa honest at saka yung matyaga. Kasi usually ngayon ang mga kasambahay hindi tamatagal sa isang bahay. Mapili. Kasi ako, wag lang akong gutumin, makatiis ako kahit anong hirap. Wag lang akong gutumin sa pagtatrabaho. Gusto ko lang trabaho lang ako. Pag nagutom ako, may kakainin ako. Ang mahirap yung nagtatrabaho ka tapos walang kakainin na yun ang nararanasan ng karamihang katulungan. Gobyerno dapat. Mayroon din namang tutulong eh. Kung tawag na sa akin, nanay, diba? Nababayaran man ang serbisyo ng mga yaya, katulong o kasambahay, hindi kahit kailan matutumbasan ang pag-aaruga at pagmamahal na ipinapakita ng mga nanay sa lipunan.